Colosas 3, talatang 1 hanggang 17 ang ating babasahin. Colosas Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 17. Ganito ang sinasabi, makapangyarihang salita ng ating Diyos. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una, nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itinakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao, na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Dito'y wala ng Griego at Hudyo, tuli at dituli, ng barbaro, ng skita, ng alipin, ng malaya, kundi si Kristo ang lahat at nasa lahat. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual, na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Purihin ang mga salita na ito ng ating Diyos. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Dito sa chapter 3, si Apostol Pablo ay nasasabik. Siya ay excited na kanyang maipabatid, na kanyang maipaunawa ang kaugnay sa pagitan ng pisikal na kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taga-Colosas. At hindi lamang iyon, maging ang mga espiritual na mga bagay o spiritual na mga katotohanan na ating nararanasan bilang mga mananampalataya. Na sa biyaya ng Diyos, alam natin na tayo'y inilapit ng Ama sa kaniyang bugtong na anak na si Jesucristo. At nung tayo'y nakasampalataya kay Kristo, ang dati nating pagkatao ay nalagay
sa kamatayan. Na kung paanong si Jesus ay namatay tayo. At kung paanong si Jesus ay bumangon naman mula sa mga patay, muli tayong binuhay na kasama niya. Tulungan nawa tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na lalo pa nating maunawaan, maintindihan ang ibig sabihin ng ating katayuan kay Kristo, ang ating katayuan bilang isang mananampalataya. Diyan ang ating makikita sa ating key text. At ang ating key text ay nasa verses 1 hanggang verses 4. Verses 1 hanggang verses 4. At mula diyan, nabuo natin ang ating preparatory sermon. Ito po ang magsisilbing preparatory sermon, yung verses 1 hanggang verses 4. At mula sa ating susing talatang iyan ay nabuo natin ang ating paksa na ang mga muling binuhay na kasama ni Kristo. Ang muling binuhay na kasama ni Kristo. At sa ilalim niyan ay ating bibigyang diin ang dalawang punto. Ang una, tayo binagkalooban ng bagong pagtuon. May bagong pagtuon. Pangalawa, mayroong bagong katayuan o posisyon. Tingnan natin ang ating unang punto, ang bagong pagtuon. Sa simula, maliwanag kung sino ang pinatutungkulan o ang kausap rito ni Apostol Pablo. Sila yung mga ibinangon sa bagong buhay kay Kristo. Ibig sabihin, ang kausap niya rito ay ang mga mananampalataya. Kausap niya ay ang mga pinili ng Diyos. Kausap niya ay ang mga Kristiyano. Bawat isa. Sa Biblia, ang puso, alam natin, ang puso ay ang sentro ng ating buong pagkatao. At mismo ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating tapat na tagapagligtas, ay nagsabi at nagutos sa atin sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Ating bubuksan ang ating mga Biblia roon sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Ang sabi, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Sinasabi sa atin ng ating pinag-aaralang talata na ituon natin ang ating mga puso't isipan sa mga bagay na nasa itaas o sa mga espiritual na mga bagay o sa mga walang hanggan at hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yung mga nasa ibabaw ng lupa, yun yung mga bagay na temporal. Yun yung mga bagay na panandalian lamang ang idinudulot na kaligayahan. Na dapat nating alisin ang ating masyadong pagtuon sa kung anong mayroon sa mundo. Ang labis na pagnanais ng kayamanan at material na bagay ay maaaring magdulot ng pagkalimot
sa mga espiritual na responsibilidad at relasyon sa Diyos. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at itinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ang taong nagiging abala sa pagkakaroon ng kayamanan ay maaaring magkulang ng oras para sa pagdarasal. Magkulang ng oras para sa kaniyang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Magkulang sa paglilingkod sa Diyos. Magkulang ang kanyang paglilingkod sa kanyang kapwa. Huwag, kapatid. Oo, marami tayong pinagkakaabalahan. Labis-labis. Marami tayong oras sa mga bagay na iyan. Nakakalungkot. Unti-unti kang lumulubog. Unti-unti kang giniginaw sa iyong relasyon sa Panginoon. Sa halip, ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, ibaling natin ang ating pagtuon kay Hesukristo. Si Hesukristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. At ang regular na pag-aaral at pagninilay, pagme-meditate sa Biblia, sa salita ng Diyos, ay isang mahalagang paraan upang ating maituon ang ating isip, ang ating puso sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagbabasa at pagninilay sa mga aral ni Kristo ay nagpapalakas ng pananampalataya at nagbibigay ng gabay sa araw-araw nating pamumuhay. Kailan mo huling hinawakan ang salita ng Diyos? Ang mahirap, baka ngayong Sunday lang, Lord's Day, mo lang nahahawakan ang Biblia, ang salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos, huwag mahiwalay ang kanyang salita sa atin, kundi ito'y ating pagbulay-bulayan, araw at gabi. Huwag mawalay, kapatid. Sapagkat iyan, ang salita ng Diyos sa atin ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Hindi tayo makakalakad ng matuwid, ng may kabanalan kung wala ang salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagbibigay daan sa atin na makilala pa ng lubos ang ating Panginoong Hesukristo at ang kaniyang mga aral, ang kaniyang mga turo. Ngayon ang tanong, ano ang hinahanap o nilalaman ng ating mga puso? Ang ating puso. Ang isang Kristiyano ay maaaring maghangad na magtaguyod ng isang buhay na may tamang prioridad. Kung saan inuuna ang Diyos at mga bagay na may panghabang buhay na halaga. Dito sa ating text, sa Colossians chapter 3 verse 2, ay nag-encourage sa atin, humihikayat, nag-uudyok sa atin na ating ituon ang ating mga pag-iisip sa mga espiritual na aspeto ng buhay. Halimbawa, maaari tayong magdesisyong
na ating bawasan o ating bawas-bawasan, mga kapatid, bawas-bawasan ang labis na pagkonsumo ng social media. Pag-browse sa Facebook, sa Instagram, panonood ng TikTok, Reels, panonood ng YouTube. Ang mahirap, baka ma-addict ka, maging bisyo, at ang hirap, baka hanggang sa pag-church mo, dala-dala mo. Na we keep on browsing our Facebook, checking on our messenger, baka nag-chat si ganito. Na you're not listening or even participating. Dito sa harap, kita ko kung sino yung nagpa-participate. At kung sino yung laging merong hawak na cellphone. Ituon natin ang ating pag-iisip. Nakakahiya sa Diyos. Sa Diyos ka mahiya. Nakakahiya rin even sa ating katabi. Sila seryosong nakikinig. Talagang seryosong umaawit ng papuri para sa Panginoon. Pero ikaw, abala. At tila hindi nakatuon ang iyong isipan, ang ating puso't isipan sa pagpapasalamat. Lumilipad ang ating kaisipan sa maraming mga bagay. Nasaan ang iyong focus? Mga kapatid, pakiusap. Igalang natin ang mga gawain. At matakot tayo sa Diyos na banal. Hindi tao ang pinaglilingkuran natin dito, kundi ang Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat, na dapat nating galangin. Ituon ninyo. Ituon natin ang ating pag-iisip kay Kristo. Ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Mag-invest tayo ng oras sa mga aktibidad na nagdudulot ng espiritual na paglago. Tulad ng mga gawain ng iglesia, pagtulong sa kapwa, at pag-aaral ng Biblia. By the way, nasimulan na yung regular Bible study na ang tinuturo ay ang The Parables. Tuwing Huwebes, alas 8, na ang ating council ay patuloy na nanghihikayat na tayo sumama, makijoin. Yun yung mga bagay na mga makapagbibigay sa atin ng kalakasan, ng ating pananampalataya. At hinihikayat tayo na ating isama ang ating mga mahal sa buhay, imbitahan natin kung maaari yung ating mga kakilala, sila rin ay makapakinig dahil ang pag-aaral na iyon ay bukas sa publiko. Ating tandaan
na nakakaya nating hanapin ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos dahil tayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo. Ngayon, kung sinasabi mong ikaw ay binuhay na kasama ni Kristo, ang iyong tingin ay doon sa mga bagay na nasa itaas. Diba? Sabi nga natin, ito'y glimpse, ito'y patikim, ito'y sulyap sa kaharian ng Diyos. Ito yun eh. Ang mga espiritual na mga bagay, ito yung mga bagay na pangwalang hanggan, hindi panandalian, hindi temporal. Kung nasa ng iyong puso, yun ka. Ngayon ang ating bagong katayuan, na matapos na may paliwanag ni Apostol Pablo, ang pagtawag sa atin upang magkaroon ng bagong pagtuon, binanggit niya rito sa ating teksto kung ano ang rason, kung ano ang dahilan. Sa verses 3 and 4, sabi niya, sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Dito ay pinapaalala niya na ang ating bagong pagtuon ay resulta ng ating bagong katayuan kay Kristo sa biyaya ng Diyos. Binigyan tayo ng bagong katayuan kay Kristo. At ang ating bagong katayuan kay Kristo ay ang ibig sabihin nun, tayo'y naging kaisa niya sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Tayo'y Kanya. Tayo'y nasa Kanya. Kasama niya. Naalala ninyo yung sinabi ng Galatians chapter 2 verses 20. Sabi roon, ako'y ipinako, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Diba? Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nasa akin ay nagbahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Turn ko lang ito sa application. I think kailangan nating marinig. Na minsan, sinasabi natin, na ang insurance, dahil ako'y ahente rin ng insurance, at sinasabi natin na kayo na nasa insurance, sinasabi natin, ang insurance, ang magtutuloy ng aking buhay. At kung wala akong ganitong plan, hindi mapapayapa ang aking pag-iisip. Hindi totoo yun. Sapagkat sinasabi ng ating text, sinasabi ng isang tunay na Kristiyano, si Kristo ang aking buhay. Ako'y nasa mga kamay ng kaniyang Ama, na kailanmay hindi na ako mapapahamak, na sa kanyang biyaya'y binigyan niya ako ng buhay na walang hanggan, at ako'y uuwi sa kanyang inihandang tahanan para sa akin doon sa langit na bayan. Si Kristo, hindi ang anumang plan sa insurance ang iyong tunay na kapanatagan sa buhay bilang isang mananampalataya. At ang malaman mong ika'y pag-aari ni Kristo,
Payapa ang iyong isipan sa kung anuman ang mangyari sa iyo. Nais kong linawin, hindi ko dinidiscourage ang hangarin mong magkaroon ka ng insurance o ng anumang plan, ibigay mo sa iyong pamilya. Well, that is good. That is great. Ngunit ang punto sa ating sermon, kung diyan ka na nakaasa at dun mo na inilalagay ang iyong pagtitiwala, there's something wrong. There is something wrong sa iyong pananaw sa buhay. I charge you, siyasatin natin mga kapatid, ang ating mga sarili. Saan nakatuon ang ating pag-iisip? Tuloy sabi ng verse 3, sapagkat kayo'y namatay na, mga binuhay tayo kasama ni Kristo para sa langit. Doon ang ating tungo. Kaya nga, naranasan nating ma-regenerate o maisilang na maguli. Saan? Hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit. Na born again. Ngayon, kung ang iyong kagalakan ay naririto sa ibabaw ng lupa, yung masayang-masaya ka kapag nabibili mo ang lahat ng gusto mo, at nakakapunta ka kung saan mo gustuhin, tapos sinasabi mo, this is the better place for me. Ngayon, kung ganyan ang iyong pananaw, kung ganyan ang ating paniniwala sa buhay, I tell you, hindi ka tagalangit. Dahil ang tunay na kasiyahan ng isang tunay na Kristiyano ay makapiling si Kristo ng walang hanggan. Si Kristo ang kanyang buhay. Si Kristo ang kanyang katiyakan. Si Kristo ang kanyang kapayapaan. Si Kristo ang kanyang kapanatagan. Si Kristo ang kanyang kasiyahan. Si Kristo ang kanyang kasapatan. Si Kristo ang lahat sa Kanya. Kumbaga, Jesus plus nothing, wala ka nang idadagdag. Jesus is sufficient. Jesus is enough. Jesus is your everything. Lahat sa iyo. Sapat si Kristo. Sinasabi ng verse 4, babalik ang ating Panginoong Hesukristo at siya'y makakasama natin saan? Sabi ron, sa kaluwalhatian. Diba nung siya'y nabuhay na maguli, sabi nga natin, tayo'y kasama niya. Tayo'y bumangon din mula sa mga patay. At napakaganda ng 1 Corinthians chapter 15 na ang context ay ang resurrection. 1 Corinthians chapter 15, beginning with verse 50, ating basahin. Sabi ron, mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. Oh, listen. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ano sabi?
ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. And this is our charge. This is the charge. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya aking mga kapatid, mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, sa ating paghahanda para sa banal na hapunan ng ating Panginoon, sinasabi sa atin ng kaniyang salita, partikular, listen, partikular sa ating mga muling binuhay kasama ni Kristo. Hanapin natin ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ng ating Panginoong Hesukristo na nakaupo o nakaluklok sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, ituon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na makalangit. Hindi sa mga bagay na sabi ko nga kanina, na mga panandalian at temporal na nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Nawa, hindi lamang sa tuwing may paghahanda ng banal na hapunan natin gagawin ang magtuon sa mga bagay na nasa itaas, kundi nawa ito'y magpatuloy sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay na may buong pagtitiwala sa ating Diyos sa lahat ng kanyang magagawa. Kaya naman, akin pong babasahin ang form for the administration of the Lord's Supper. Nawa ating pakinggang maigi. Mga minamahal sa Panginoong Hesukristo, pakinggan ninyo ang mga salita ng pagtatag ng banal na hapunan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa pinahayag sa pamamagitan ni Pablo na banal na apostol sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkaanulo ay dumapot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi,
Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kaniyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. At upang ipagdiwang ang hapunan ng Panginoon para sa ating kapanatagan, na siya'y higit na kailangan sa lahat ng mga bagay. Una ay ang wastong pagsiyasat ng ating mga sarili. Pangalawa, upang gamitin ito para sa layunin na itinalaga at itinatag ni Kristo sa makatuwid sa pag-alaala sa Kanya. Ngayon, ang tunay na pagsisiyasat sa ating mga sarili ay binubuo ng tatlong mga bagay. Ang una, na isaalang-alang ng bawat isa sa kanyang sarili, ang kanyang mga kasalanan, at ang sumpang nararapat sa kanya na dulot nito, upang kamuhian ang kanyang sarili at magpakumbaba sa harapan ng Diyos, na isinaalang-alang ang matinding puot ng Diyos laban sa kasalanan. Sa halip ay hindi ito maparusahan. Na ipinarusa niya ang gayon sa kanyang minamahal na anak na si Jesucristo, sa pamamagitan ng mapait at kahiyahiyang kamatayan doon sa krus. Ikalawa, nasiyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling puso kung tunay niyang sinampalatayanan ng tapat na pangako ng Diyos na ang lahat niyang mga kasalanan ay pinatawad alang-alang lamang sa pagdurusa at kamatayan ni Jesucristo, at ang ganap na katuwiran ni Kristo ay ibinilang at malayang ibinigay sa Kanya. Na tila pag-aari niya, oo, talagang ganap na tila binigyang kasiyahan sa kanyang sarili para sa lahat niyang mga kasalanan at sa katuparan ng lahat ng katuwiran. Ikatlo, nasiyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling budhi kung nilalayon niyang ipakita mula ngayon ang tunay na pagpapasalamat sa Diyos sa buong buhay niya at lumakad ng matuwid sa harapan niya. At gayon din, kung matapat niyang isinangtabi ang lahat ng pagkapuot, galit, pagkainggit, at matatag na pagsikapan mula ngayon na lumakad sa tunay na pag-ibig at kapayapaan kasama ng kanyang kapwa. Kaya nga silang lahat na sumasang-ayon, tiyak na tatanggapin ng Diyos sa kahabagan at ibibilang silang karapat-dapat na kabahagi sa harapan ng kanyang anak na si Jesucristo. Taliwas dito, sila na hindi dumanas ng patotoong ito sa kanilang mga puso ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanilang mga sarili. Sa makatuwid, kami rin ay pinag-utos ni Kristo at ni Apostol Pablo ay ipinapaalam sila na nadungisan ng mga sumusunod na mga kasalanan ay hindi sila makibahagi sa hapag ng Panginoon. At ipahayag sa kanila na sila ay walang bahagi sa harapan ni Kristo. Tulad ng lahat ng mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan, silang lahat na tumatawag sa mga namatay na mga banal, mga anghel, o iba pang mga nilalang. Silang lahat na sumasamba sa mga larawan, lahat ng mga mangkukulam, mga manghuhula, mga manggagayuma, at mga nagtitiwala sa pangkukulam. Lahat ng lumalapastangan sa Diyos at sa Kanyang salita at sa mga banal na sakramento. Lahat ng mga namumusong. Silang lahat na gumagawa ng mga pang-aaway, mga sekta,
silang lahat na masuwayin sa mga magulang at mga nakatataas sa kanila, lahat ng mga mamamatay tao, mga palaaway, silang lahat ng namumuhay sa puot at inggit laban sa kanilang mga kapwa, lahat ng mga mangangalunya, mga nakikiapid, mga manlalasing, mga mangungupit, mga labis na nagpapatubo, mga magnanakaw, mga sugarol, mga mapag-imbot, at silang lahat na gumagawa ng kasamaan. Ang lahat ng mga ito, habang sila ay nagpapatuloy sa gayong mga kasalanan, ay hindi marapat makisalo sa pagkaing ito na itinalaga lamang ni Kristo para sa mga tapat. Kung hindi magiging mas mabigat ang kanilang kahatulan at kaparusahan. Gayunpaman, mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon, hindi nito nilalayon na itaboy mula sa banal na hapunan ang sinumang nagpapakumbaba at nagsisisi na para bagang ito ay para doon lamang sa mga walang kasalanan, sapagkat hindi tayo lumalapit sa hapunan upang ipatotoo na tayo ay ganap na matuwid sa ating mga sarili. O di pa nga dahil hinahanap natin ang ating buhay na labas sa ating mga sarili kay Heso Kristo. Kinikilala natin na tayo ay nakahimlay sa gitna ng kamatayan. Kaya nga, kahit na tayo ay maraming pasakit at kapighatian sa ating mga sarili, tulad ng kawalan natin ng ganap na pananampalataya, at hindi natin ibinibigay ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Diyos na may sigasig ayon sa hinihingi, kundi ng araw-araw na pagsisikap na may kahinaan ng ating pananampalataya at ang masamang pagnanasa ng ating laman. Gayunman, dahil tayo sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu ay nalulungkot sa mga kahinaang ito at masidhing nagnanais na lumalaban sa ating kawalan ng pananampalataya at mamuhay ayon sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Kaya naman, nakatitiyak tayo na walang kasalanan o sakit na nanatili sa atin laban sa ating kalooban ang makakahadlang sa pagtanggap sa atin ng Diyos sa Kanyang katawan at sa pagiging marapat na makabahagi ng makalangit na pagkain at inumin. Amen. Tayo'y manalangin sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan at banal, Ikaw na Diyos na napupuot sa kasalanan, di ka nalulugod. Kami nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Nawa, tulungan mo po kami, O Diyos, na kami makalakad ng naaayon sa iyong kalooban. Na sa aming paghahandang ito, sa nalalapit na pagdiriwang ng banal na hapunan ng aming Panginoon, kami ay pagkalooban mo ng karunungan, ng kalakasan, na matupad ang iyong kalooban. At tanging sa iyong biyaya lamang aming masikap na matutupad, na kami makapamuhay ng nakalulugod ng may kabanalan sa iyong harapan. Aming aalalahanin ang ginawang pagsasakripisyo ng aming Panginoong Hesus, na siyang tanda at tatak ng iyong biyaya, ang banal na sakramento. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa araw na ito, sa araw na iyon na darating, na iyong pagkaisahin ang iyong mga anak. Sama-sama kami na alalahanin
ang iyong ginawa na pagsasakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa iyong mga minamahal na anak. Ingatan mo po ang bawat isa at mangyari ang iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.